Ayon kay Attorney Harry Roque, political tactics lamang umano ang dahilan kaya pinag-iinitan siya ng House of Representatives at patuloy na dinadawit ang kanyang pangalan sa isyu ng Pogo na kinasasangkutan ng dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Muling pinapadetain si Attorney Roque sa Kamara matapos na hindi ito sumipot sa pagdinig nitong nakaraan at ang hindi nito pagsusumite ng mga dokumento na hinihingi sa kanya ng Quadcom. Giit ni Roque ay ang kasalukuyang pag-iimbestiga ng Quadcom ng Committee of House Representatives ay tila isang pampolitika lamang laban sa pamilyang Duterte at sa kanya dahil isa siyang kaalyado ng mga Duterte. Halata naman umanong ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at ang mga anak nitong si Paulo Duterte, asawa ni Sara na si Attorney Manscarpio ang nais puntiryahin ng komite. Ang mga dokumentong ipinapasuminti umano kay Roque ay wala namang kinalaman sa isyu ngayon ng Pogo. Nasisira na umano ng komite ang kanyang privacy at maging ang relasyon nito sa kanyang pamilya. Ayon pa kay Roque, kapag hindi umano nagustuhan ng Quadcom ang kanyang naging sagot, ay contempt agad ang katapat. The House of Representatives Quad Committee's current inquiry is a political inquisition against the Duterte family and me as their outspoken ally. Obvious ang target nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng EJK, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at Attorney Manscarpio, mister ni Vice President Inday Sara Duterte sa issue ng droga at ako sa issue ng Pogo. Sa issue ng Pogo, malinaw na sinabi ni Cassandra Leong na hindi ako abogado ng Lucky South 99. End of story na dapat ito. Ngunit hindi pa rin tumigil ang Quadcom sa kanilang political harassment at pagpag-power trip. Pinapasumite sa akin ang mga personal na dokumento na wala namang kaugnayan sa Pogo. These documents include my statement of assets and liabilities from 2016-2022, my wife's income tax returns from 2014-2022, our respective medical certificates, the extrajudicial settlement of the state, including tax returns of my late aunt and the deed of sale with tax returns and transfer of property of the 1.8 hectare property in Multinational Village, Parañaque that my family sold. Quadcom also asked me for the transfer of shareholdings to Attorney Percival Ortega with trust agreement and related documents submitted to the Securities and Exchange Commissions, the ITR of Youngcamp Inc., and the statement of Youngcamp's beneficial owner filed with SEC. Ang mga korporasyon ay aking itinayo noong 2014 o 8 taon bago ko pa nakilala ang Whirlwind Corporation. Ang mga ari-arian naman na binenta ng aking pamilya ay nangyari bago pa man nabuo ang Lucky South noong 2019. Isa itong fishing expedition dahil wala nga silang makitang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa akin sa illegal na Pogo. Tinangka nilang lumambat ng ebidensya na tutugma sa kanilang kwento at kahit na isumito ko ang kanilang hinihiling na mga dokumento, hahanap at hahanap pa rin sila ng paraan para ako ay madiin. In the eyes of Quadcom, I am guilty until proven innocent. Quadcom already has a narrative in mind. Quadcom will not listen to my side of the story. Quadcom would only want their own version of the story. Stick to the plan ang kanilang motto. Oras na hindi magustuhan ng Quadcom ang kanilang marinig sa resource person, contempt ang katapat. I no longer expect truth and fairness from a kangaroo court called Quadcom. Mas pinili ko nang huwag na akong humarap sa kangaroo hearings ng Quadcom. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan sa kangaroo hearings na wala namang napapatunayan. I reiterate, what crime did I commit? File the appropriate charges in the proper court of law. Haharapin po ang mga reklamo sa korte. Nakakalungkot lamang na maraming tao ang nadadamay. Anong kinalaman ng pribadong buhay ko sa usapin ng Pogo?
Hindi lamang nilalabag ng Quadcom hearing ang aking right to privacy. Sinisira rin ito ang aking pamilya. Under the Civil Code, there is the term alienation of affection, referring to the intentional act of the third party to diminish the love and affection that exists between spouses. Winawasak ng Quadcom ang samahan naming mag-asawa at pinapahiya ang aking mga anak. Dahil dito, I have decided not to appear before the Quadcom until issues that I have ventilated have been brought to the highest court for judicial determination. I am confident that I will get the justice that I and my family deserve from the court, which has been denied me by Congress.